dias, señoritas y señoritos. Welcome to the second part ng vlog natin about the biggest, one of the biggest music scandal or rock scandal or rock event to happen here in the Philippines sa time nila Marcoses also. And I'm referring na yung pagbubugbog po ng miyembro ng rock band na kilalang rock 1960s rock band na The Beatles. Dito po nabugbog yung mga kasamahan nila at muntik na sila kinuyog ng mga tao po sa airport at galing pa sa hotel dyan sa Manila Hotel. At ito po tulad ng first report natin ay dahil lang sa pag-snub ng mga Beatles sa imbitasyon ng Malacanang, specifically Imelda Marcos, na mag-breakfast sila doon sa Malacanang. Tulad ng ni-report natin dito, they were on the second day kasi dumating sila dito ng July 3 at pagod na pagod sila, syempre jet lag pa, nag-adjust pa sila sa weather at nung inimbita sila, sinabi pa ni kahit maingay sa pintuan at may mga pumasok na mga tao with cameramen na mga opisyales na sinabi na inimbita sila ng Malacanang. Sinabi pa ni Paul McCartney that let's just lock the bloody door. We were used to it. It's our day off. So yun, kasi yun nga Beatles sila eh. They were at the peak of their power. They were at the peak of their popularity. Kumbaga they were taking the world by storm. Kumbaga kahit sino pa mag-iimbita sa kanila kung nagre-rest sila because they have a performance pa sa in the afternoon sa Quirino Grandstand. So they were resting that morning. At hindi nila pinagbigyan yung imbitasyon ng Malacanang. So isipin nyo yan kung may nangyari sa isa lamang sa mga miyembro ng Beatles dito at na-disband yung grupo or nasugatan sila, hindi natin marinig na yung mga kanta nila na they did after the after 1966, kasama na yung Oblada pagkatapos Helter Skelter, Revolution, Michelle after 1966 yan. The Long and Winding Road, mga classic po ito. 8 days a week. And then Norwegian Wood. O, di ba? Ma-miss natin yan all because pinagalitan ininsulto daw nila or Imelda Marcos felt insulted. So, dito pa lang po nakikita na natin na yung pag-uugali ng mga Marcoses that will later on turn into a full dictatorship kung saan tulad ng ginawa nila sa mga Beatles, they also imprisoned 75,000 political enemies. They caused the rape, torture, and molestation of 35,000 political enemies at mga kritiko nila, including kasama sa media, and they also caused the death of 3,500 Filipinos na dahil kumakalaban lang sa kanila or kinikriticize lang sila. So muntik na nasama doon yung mga Beatles. So ituloy natin yung ano ba talaga nangyari. So yun nga, nagkagulo na. Pero sabi pa ni Paul McCartney, hayaan nyo siya dahil pagod tayo, mag-rest na lang tayo, ganon. Pagkatapos, nung kuwan na nga,
nung hindi nila binuksan yung pintuan. Itong naalala ang na recollection ni George Harrison sa libro niya of What Happened. Yung daw na-realize nila na things were not in order, or they were in big trouble when tumigil na. Kung nung hindi nila pinagbigyan yung mga naknanak sa pintuan, tumigil na yung mga waiter na pagsiserve sa kanila. Hindi na sila dinadala ng pagkain. Kung tinetelepon nila yung room service, hindi na sila sinasagot. Wala na. Sila na lang. So, binuksan nila yung TV. Sabi pa nga sa version ni Ringo Starr, we put the TV on. And there was a horrific TV show of Madam Imelda Marcos screaming, "They let me down!" Parang kanta pa, no? "Don't let me down." Sabi ni Imelda, "They let me down." There were all these shots with cameramen focusing on empty plates and up into the little kids' faces, all crying because the Beatles hadn't turned up. So, nakita natin na sa version dito ni Ringo Starr, at nasa libro yan, daming libro sumulat dyan. Ginatungan talaga ni Imelda yung galit ng kasi that time very popular pa si Marcos. Wala pang martial law. 1972 pa yung martial law. So very popular pa sila, and sinadya talaga ni Imelda na ipakita na mga empty plates, kasi hindi naman sila dumating. So walang nakakain yung mga pagkain nila, at umiiyak yung mga bata na dahil hindi lang dumating yung mga Beatles. Yung mga bata, mga spoiled naman yun, mga anak ng mga Marcoses, anak ng mga negosyante kasamahan nila, mga membro ng kabinete, mga senator, congressmen, mga generals, gano'n. So, dahil doon, nagalit rin yung mga Pilipino. So, samantala, 80,000 yung nag-attend sa event nila. Mas ganon rin karami nakita nila na parang humahabol sa kanila. Pagkatapos nakita na lang nila na sa mga media, sa mga newspaper may mga headline na the Beatles is not the first family. And then sabi pa ni George Harrison, the whole place turned off. Buong Pilipinas nag-alsamasa. Imagine nyo yan. Beatles, gaganunin na. Obvious ba? Beatles fan si Blackcaster. Imagine yan. Beatles, gagawin mo ng ganyan. Oh my goodness. Sayang. ito hindi pa ako pinanganak dito. Na-miss ko to Ako sana ang mag-isa doon na Beatles sisigaw ng ganon. So kung sa pagdating nila may police protection sila, nung umalis na sila, wala na silang police protection. Sila na lang, they were on their own. Pagkatapos sinatid naman sila ng hotel. Pero they called it a frightening ride, kasi habang dumadaan sila sa street, galit sa kanila yung mga tao. Pagkatapos yung mga porter sa airport, they refused to carry their equipment. Di ba? Marami silang mga equipment, guitar, mga sound system, lahat yun dinadala dito. So, sila nagbuhat yun lahat. Pagkatapos yung mga parang sila, yung tinutulak sila kung saan. Pagkatapos yung road manager nila, halos tumatakbo na sila, yung nahulihan, naiwan yung road manager nila dahil may inaayos pa, si Mal Evans, binugbog ng mga tao. So, swerte nga sila, hindi sila
naabutan ng mga ng mga tao na the mob that were after them. Pero nabugbog nga yun na yung road manager nila. At sabi nga ni Paul McCartney, we got to the airport and our road managers had a lot of trouble trying to get the equipment in because the escalators had been turned off. Pati escalator turned off. Ang hirap nun, magbuhat-buhat sila lahat. So we got there, we got put into the transit lounge, and then we got pushed around from one corner of the lounge to another. Kasi gusto na nga sila bugbugin. And so they started knocking over our road managers and things. And everyone was falling all over the place. So yun nga, nabugbog na nga yung floor manager. Nung tinanong si John Lennon, ikaw ba nabugbog? Sabi niya, no, I was very delicate and move every time they touch me. But I was petrified. So, parang umiiwas daw siya sa gustong mambugbog sa kanila, pero takot na takot daw siya. So, later on po, the Philippine government or mga promoters dito, they tried to get the Beatles back, pero pumiindit si Ringo Starr, talaga sinabi na I will never ever return in the Philippines no matter what. So isipin nyo yan, gumawa ng history ang Pilipinas sa kasamaan ng mga Marcoses. Kumbaga sila kasi ang nanggatong sa tao. Pagkatapos meron pa nga ibang version na dinuraan pa sila. Dinuraan pa, may mga kwan din po, sumulat rin sila sa mga libro nila later on. Dinuraan pa sila, pagkatapos tunulak sila ng mga tao. Pagkatapos nung nasa taas na sila, hinabol pa sila kasi pinilit sila bayaran yung taxes nila para sa additional taxes na 6,800 British pounds. So kumbaga ang nangyari talaga, pure insulto talaga ang ginawa sa kanila. Pangbubugbog talaga ang ginawa sa kanila. At nung nakaalis na sila at dumating sila sa India sa stopover at dumiretso sila sa Bangkok, doon nag-press conference sila at nilabas nila yung lahat ng hinanakit nila laban sa Pilipinas. So tingnan nyo, ito lang kung nagawa nito ni Imelda sa mga Beatles, isipin nyo na lang ano pang nagawa niya sa mga Pilipino. Kumbaga ito mga foreigner ito, mga British citizens and Beatles pa. Kumbaga they were the king of the world na hanggang ngayon wala na si Marcos, pero pinag-uusapan pa rin ang Beatles, pinapakinggan pa rin yung mga music nila. Pero dito na, muntik na sila nabugbog, muntik na sila namatay dito lang sa Pilipinas. So pakikalat na lang po ito to show another funny but alarming and scary part of our history during the Marcos years. Kahit wala pang martial law, pero yung environment dito parang martial law talaga. So ito pa po, isa sa mga indikasyon how the Philippines was very chaotic at gaano pabagsak na talaga ang Pilipinas when Marcos took over. Okay pa sana yung ekonomiya nung kay President Macapagal, pero among the top countries pa tayo sa Asia, pero bumagsak na talaga, nagsimulang bumagsak sa time ni Marcos kasi isa sa mga incident, dahil sa mga itong dahilan mga insidente ng ganito, umiwas na talaga sa pagpunta dito ng mga investors and foreign companies. So again, pakikalat po sa mga kababayan natin, so they will know and they will remember
what happened before, what happened to the Beatles in the Philippines. So again, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.